Buksan niyo po ang inyong mga Biblia sa sulat ni Jude. Sa Tagalog, ang pangalan niya ay Judas, pero dahil ito ay meron ng unfortunate connection sa ating isipan, lagi kong Jude lang binabanggit kahit sa Tagalog. Sa sulat ni Jude, si Jude ay kapatid ni Jesus, sa anak ni Maria. At ang ating pag-aaral ngayon ay mula talatang 17 hanggat 25. Jude chapter 1, isang chapter lang ang Jude. Mula verse 17 hanggang sa katapusan, verse 25. Hayaan niyo pong basahin ko sa inyo mula sa English Standard Version. Pakinggan natin ang salita ng Diyos. But you must remember, beloved, the predictions of the apostles of our Lord Jesus Christ. They said to you, in the last time there will be scoffers, following their own ungodly passions. It is these who cause divisions, worldly people, devoid of the Spirit. But you, beloved, building yourselves up in your most holy faith and praying in the Holy Spirit, keep yourselves in the love of God, waiting for the mercy of our Lord Jesus Christ that leads to eternal life. And have mercy on those who doubt. Save others by snatching them out of the fire. To others show mercy with fear, hating even the garment stained by the flesh. Now to him who is able to keep you from stumbling and to present you blameless before the presence of his glory with great joy, to the one God, our Savior, through Jesus Christ our Lord, be glory, majesty, dominion, and authority before all time and now and forever. Amen. Pagpalain po nawa ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang salita. Ito pong tekstong ito ay aking pinili para sa huling araw ng Panginoon na tayo ay magtitipon at sa susunod na ating pagkikita ay isang bagong taon na. At ngayon nga, para sa bagong taon, napili ko ito dahil ito ay nagbibigay ng paalala sa atin kung paano pag-isipan ang dadating na panahon. Noong tiningnan ko, ayon sa aking pagsasaliksik, or sa ibang salita ay pag-google, ay sabi, ang pinakapalasak daw na mga resolusyon na ginagawa ng mga tao ay may kinalaman sa sa kanilang kalusugan. So, mga tao ay gumagawa ng resolusyon para sa bagong taon na iwasan na ang mga bisyo o kaya ay magko-commit sila sa pag-exercise dahil meron silang mga gustong makamtan sa kalusugan, gusto nilang maging mas healthy at mas maiwasan ang sakit. Ang pangalawa ay tungkol sa kanilang salapi. So, mga resolusyon ay umiikot sa pagtitipid, pagbabawas ng gastos, o kaya naman paghahanap ng ibang paraan para makahanap ng mas marami pang kita. At ang pangatlo ay tungkol sa kanilang mga relationship. Ito ay para ayusin siguro meron silang mga natitira pang away sa kanilang mga kaibigan, o kaya naman bigo pa sila sa pag-ibig. Kaya ang kanilang resolusyon ay may kinalaman sa matupad na ang kanilang mga pinapangarap sa pagdating sa dating. At ang lahat ng ito ay sumasalamin sa kung ano ang inaalala ng tao habang tinitingnan nila ang dadating na panahon, ang dadating na bagong taon. Ang kanilang inaalala ay umiikot sa tatlong bagay na ito. Sa kanilang kalusugan, at ang kinakatakutan nila ay ang sakit at ang hirap na dala nito. O pwede rin na dahil natatakot sila sa sakit, kung mga iba tumatanda na dahil ang pagkakaroon ng sakit ay pwedeng dumiretso sa kamatayan. Yung iba na nag-iipon, ang kinakatakot nila ay yung hirap na nangyayari kapag ikaw ay naubusan ng pera, yung pangamba na baka mapaalis ka sa bahay mo, o kaya yung pagdadaanan mo na baka wala kang makain. At yung iba naman ay yun ngang mga resolusyon na umiikot sa kanilang mga relationship
ay sumasalamin sa puso ng tao na nangangamba sa kanyang pangungulila, na nagkakaroon siya ng pakiramdam na siya ay nag-iisa at ang solusyon ay magkaroon ng mas magandang koneksyon sa kanyang mga kaibigan o sa gusto niyang mapangasawa o sa kanyang pamilya. At nakikita nga natin kung ano ang inaalala ng mga tao at ito ang kanilang mga pinapangarap. Ito ang mga nakikita natin na panganib sa paligid natin. Pero dito nga sa talata natin ngayon, may pinapaalala itong si Jude na dapat daw hindi natin nakakalimutan. Meron siyang tinuturo sa atin na panganib na madalas nga ay hindi kasama sa ating mga pinag-iisipan, hindi kasama sa ating mga resolusyon, kaya hindi kasama sa ating mga pinaghahandaan. At nakikita na ito'y wala sa ating puso, hindi natin naiisip na ito'y isang malaking panganib, hindi natin naiisip na ito'y dapat na maging concern. At ito yung sinasabi sa atin na dapat daw tandaan natin na tayo binalaan ng mga apostol na magkakaroon ng mga manggugulo sa ating pananampalataya. Ito ang sinasabi sa talatang 17 hanggang 19. You must remember, beloved, the predictions of the apostles of our Lord Jesus Christ. They said to you, in the last time there will be scoffers, following their own ungodly passions. It is these who cause divisions, worldly people, devoid of the Spirit. So, sinasabi lang muli ni Jude na binalaan na nga tayo ng mga apostol. At makikita nga natin kung kayo nakapagbasa na ng bagong tipan, na ang lahat ng mga apostol ay laging may ganitong klaseng babala. Sa isa pa lang unang makikita natin sa Acts chapter 20, si Pablo ay namamaalam pagkatapos niyang magministeryo sa mga taga-Efeso, at sa verse 29, ang isa sa kanyang concern, I know that after my departure, fierce wolves will come in among you, not sparing the flock. And from among your own selves will arise men speaking twisted things to draw away the disciples after them. So nakikita natin dito si Pablo sa kanyang pagmiministeryo, pagkatapos niyang dumaan sa Efeso, ay ito din ang kanyang ipinapangamba. Pag alis niya, alam kong may mga dadating na mag-aalis sa inyo o manggugulo sa inyo sa pananampalataya. Makikita rin natin si Pedro sa 2 Peter chapter 2. 2 Peter chapter 2 verse 1 to 2. Sabi ni Peter, but false prophets also arose among the people, just as there will be false teachers among you, who will secretly bring in destructive heresies, even denying the master who bought them, bringing upon themselves swift destruction. And many will follow their sensuality, and because of them the way of truth will be blasphemed. At ang isa pa, para lang makumpleto natin yung mga main na apostles, si John din ay may ganitong klaseng babala. Sabi niya sa 1 John chapter 4 verse 1 to 3, Beloved, do not believe every spirit, but test the spirits to see whether they are from God. For many false prophets have gone out into the world. By this you know the Spirit of God. Every spirit that confesses that Jesus Christ has come in the flesh is from God. And every spirit that does not confess Jesus is not from God. This is the spirit of the Antichrist, which you heard was coming and now is in the world already. So nakikita natin itong mga apostol ay may ganitong klaseng pangamba, pag-aalala na merong ganitong klaseng kaguluhan na haharapin ang mga mananampalataya. At kung ito ang lagi nilang inaalala, bakit kaya sa atin hindi natin ito naiisip? At parang nakakalimutan pa nga natin na meron ng mga babalang binigay sa atin na ganito. Nitong taon na ito, ang pagkahulog ng isang tanyag na mangangaral ay nakabulabog sa pananampalataya ng marami. Meron sigurong mga nadismaya at minsan nung mga nakaraan ding taon, madaming nangyari na mga tanyag na mangangaral ang nahulog.
At ang iba ay nagdulot ito na sila ay tumalikod din sa kanilang pananampalataya dahil nga kung yung taong ito na kanilang hinahangaan at nakita nila bakit siya ay iniwan ng Diyos o nagkaroon sila ng ganong pananaw na yung taong iyon ay parang tinalikuran ng Diyos, siya din siguro at nawala din ang kanyang pananampalataya dahil sa nakikita niyang sunod-sunod na pagkakahulog nitong mga tanyag na mga mangangaral. Para bang ang mga tao ay hindi nga naging handa at parang kanilang nakalimutan na nagbigay na ng babala sa atin ang mga apostol na ganito ang mangyayari. Na kahaharapin talaga natin yan. Merong mga mangangaral, ang iba ay mula sa atin mismo, sila'y tatalikod. Marami nga actually sa mga mangangaral na itong mga tanyag na mangangaral na tumalikod ay hindi naman naging mga lobo na talagang kinakalaban tayo. Hindi pa napunta sa ganong klaseng antas ng pagkalaban. Meron lang isa sa kanila na pagtalikod niya ay talagang sinasabi at minumura yung mga Kristiyano at sinasabi niya na tingin niya itong Christianity ay talagang naninira at nang bababa ng lahat ng tao. So, isa lang sa kanila sa pagkakaalam ko ang talagang naging kalaban ng pananampalataya. Pero sa marami ay sila'y mga natisod lang sa kanilang kasalanan, nahulog, na-disqualify na rin sila sa kanilang ministry. Pero itong hindi pa nga ito umaabot dun sa babala sa atin na ito ang kahaharapin natin. Merong mga tatalikod sa atin at talagang manliligaw sa atin sa ating pananampalataya. At dapat nga talaga maalala natin, lalo na din ngayon, tayo na haharap sa isang panibagong taon, ay dapat pagdating sa bagong taon, handa na tayo doon sa mga kahaharapin natin. Ang sinasabi nga na magandang ugali o kaisipan sa paghahanda ay dapat hope for the best but prepare for the worst. Maganda na may pag-asa ka na maganda ang kalalabasan ng iyong mga adhikain dahil kapag ikaw ay magsimula sa isang adhikain ng hindi ka naniniwala na baka matutupad ito, parang hindi ka gaganahan na ikaw ay kumilos. Pero dapat din meron kang kahandaan na humarap sa mga panggugulo, humarap maging sa pinakamasamang pwedeng mangyari. At ibig sabihin nun, kahit na hindi mangyari yung pinakamasama, handa ka na harapin kung ano man yung iyong makaharap. So maganda na maalala natin, ito sinasabi nga sa atin ngayon ni Jude, na tandaan natin, binalaan na tayo sa kasamaan na kailangan natin kaharapin sa mga darating na panahon. Totoo ito noong panahon pa lamang ng mga apostol, doon pa lang nagsimula na yung last days na sinasabi. At hanggang ngayon sa atin, ay dapat nga hindi na tayo na nagugulat, mas lalo na nga ngayon na hindi tayo nagagulat dahil 2,000 taon nang nangyayari na meron mula sa iglesia, tumatalikod, manggugulo sa atin at susubuking iligaw tayo sa ating pananampalataya. At dapat nga hindi na natin ito kagulat tulad ng sinabi ni Pedro sa 1 Peter 4:12, yung kanyang salita ay na do not be surprised as if something strange were happening to you. Hindi ito kakaiba dapat sa atin dahil sinabi na nga sa atin na ito ang mga mangyayari. Pero maliban sa dapat hindi na tayo magulat, ang mas punto dito ni Jude ay na dapat masama ito sa ating mga alalahanin, masama ito sa ating isipan na ito nga ang ating kinakaharap na mga kalaban. Ito ang ating mga haharaping paghihirap na merong mga taong manliligaw sa atin sa ating pananampalataya. At hindi dapat tayo matuon lang ang ating pansin doon sa ating kalusugan, sa pagpapayaman ng ating sarili, o sa pagkakaroon ng magagandang mga relasyon sa ating kapwa, sa ating mga kaibigan at sa pamilya, kundi magkaroon tayo ng pagpapahalaga doon sa pwedeng panganib sa ating pananampalataya. At ito nga ay sinabi rin mismo ni Kristo sa Matthew chapter 6 verse 31 na huwag tayong maging balisa tungkol sa ating pananamit o ating kakainin, kundi seek ye first the kingdom of God
and His righteousness. Yun dapat ang ating mas unang pinag-iisipan, at kaya kung tayo ay haharap ngayon sa isang bagong taon at mag-iisip ano kaya ang gusto nating mangyari sa bagong itong taon na ito, ano ang dapat nating ingatan na mangyari sa bagong taong ito, sana ang nasa isip natin ay yung gusto natin na tayo ay manatili sa pananampalataya, magpatuloy sa pananampalataya, magpatuloy sa proteksyon ng kanyang pag-ibig at kanyang biyaya. Dapat nga naman talaga na ang ating mas inaalala ay hindi lang itong mga pisikal na ating pangangailangan, mga material na pangangailangan sa mundo, kundi itong patungkol sa ating eternal destiny. At itong bagay na ito, ang pagiging iniibig ba ako ng Diyos, napatawad na ba ang aking kasalanan, ito ang tanong na dapat nating kinakaharap at hindi lamang yung mga pinag-aagam-agam ng mundo kung sila ba'y malusog o maligaya. Sinasabi sa atin ni Jude kung paano gawin ito. Ano ang dapat natin ngayong gawin kung ito nga ang ating inaalala. Dahil nga ito'y isang mas mahalaga, mas katakot-takot na panganib ang malihis sa pananampalataya kaysa sa tamaan ng matinding sakit o ng paghihirap o masunog ang iyong bahay. Ito ang mas matinding kailangan nating inaalala. Ano ang dapat ngayon nating gawin para nga maproteksyonan natin ang ating sarili at handa tayo na dumaan sa matinding pagsubok sa ating pananampalataya. Ito ang tinuturo ni Jude simula sa talatang 20 hanggat 21. Verse 20 to 21, sabi, "But you, beloved, building yourselves up in your most holy faith, and praying in the Holy Spirit, keep yourselves in the love of God, waiting for the mercy of our Lord Jesus Christ that leads to eternal life." So ito ang dapat nating ginagawa kung tayo ay merong ganitong kakaharapin, mga tatalikod sa pananampalataya at susubok na tayo iligaw mula sa biyaya ng Diyos. Ang dapat na ginagawa natin, keep yourselves in the love of God. Sa salin ng Tagalog at pati ng NIV ay nagmumukhang apat na hiwa-hiwalay na utos ang sinabi dito ni Jude. Sinasabing para bang patatagin ninyo ang inyong sarili sa inyong banal na pananampalataya, yun yung isang unang utos. At pangalawa ay manalangin sa banal na Espiritu, pangalawang utos. Pangatlo ay keep yourselves in the love of God, ingatan ninyo ang inyong sarili sa pag-ibig ng Diyos. At pang-apat ay maghintay sa awa ni Kristo. So dito nagmumukhang apat yung utos, pero sa original na Griego at sa mga ibang salin ay mas nakikitang iisa lang ang utos. At isa lang ang sinabi dito na pautos at lahat yung tatlong iba ay pagpapaliwanag kung paano ito gawin. Kaya yung pagkakasabi, hindi build yourselves up in your most holy faith, kundi building yourselves up in your most holy faith and praying in the Holy Spirit, keep yourselves in the love of God, waiting for the mercy of our Lord Jesus Christ that leads to eternal life. So dito, ang pautos na sinabi lang ay keep yourselves in the love of God. At yung tatlo ay nagpapaliwanag, nagbibigay ng detalye kung anong itsura nung ginagawa natin para panatilihin natin o ingatan natin ang ating sarili sa pag-ibig ng Diyos. At ito'y nagbibigay ng kalinawan sa atin kung ano bang ibig sabihin talaga kapag sinasabi sa atin, keep yourselves in the love of God. O ingatan ninyo ang inyong sarili. Kadalasan, at ang normal na may isip natin kapag nabasa nyo ang salitang iyon at nakita nyong inutusan kayo, keep yourselves in the love of God, ang una nating naiisip, ang gustong sabihin sa atin, umayos ka, baka maalis ka sa pag-ibig ng Diyos. Or behave yourselves in the love of God.
Parang ganun ang gustong sabihin. Mag-ingat ka, baka magalit sa iyo ang Diyos dahil sa iyong kasalanan. Parang ganun ang mas normal na interpretasyon. Pero kung titignan nga natin at isama natin yung paliwanag na sinasabi ni Jude kung paano gawin ang keeping yourselves in the love of God, mas lumilinaw sa atin. Tandaan natin na nagsimula nga si Jude sa sulat na ito na tinawag na niya ang kanyang mga sinusulatan na mga kept. At later on, ay kikilalanin nga niya sa kanyang doxology na ang tanging may kaya lamang na mag-ingat sa kanila ay ang Diyos lamang. At kung iisipin nga natin yung kaisipan na ang kailangan nating magpakaayos, magpaka-behave para manatili sa pag-ibig ng Diyos ay talagang taliwas sa turo halimbawa ni Pablo. Sinabi niya sa Galatians chapter 5 verse 4, you who would be justified by the law, according to the law, you are severed from Christ. You have fallen away from grace. So kung babaliktarin mo ang daan ng kaligtasan, at ito na nga ang sisikapin mo, nagsimula ito sa Galatians chapter 3 at talagang nagsimula doon yung kanyang paratang na sinabing, having begun by the Spirit, are you now being perfected by the flesh? So nagsimula sila na sumampalataya lamang, pero tingin nila kailangan nila ngayong umayos para manatili sa pag-ibig ng Diyos at maging perfecto. Pero ito nga, sabi ni Pablo, ay ang kahihinatnan nun ay ikaw pa ang lalong talagang mataalis. So, imbis na you keep yourselves in the love of God, mas lalo kang matatanggal. Kaya nga, hindi dapat natin itong makita na yun ang ibig sabihin ng keep yourselves, na parang sinasabihan lang tayong umayos kayo, behave ka dyan, huwag ka masyadong malikot, baka malaglag ka. Ang sinasabi, kung titignan natin, ang lahat nga nung sinabi doon ay umasa lamang sa Diyos. Yung building yourselves up in your most holy faith, praying and waiting on the mercy of God, hindi ba ang itsura nun ay talagang kakapit ka lamang sa Diyos para ikaw nga ay manatili sa Kanyang pag-ibig. At yun nga yung sa una pa lang na sinabi niya, building yourselves up in your most holy faith. At ang faith, halimbawa sa pagpapaliwanag ng ating confession, sa chapter 14, paragraph 2, the principal acts of saving faith are receiving and resting on Christ alone for our justification, sanctification, and eternal life. So, ang ating, dito magsisimula ang pananampalataya, magsisimula ka doon, yun ang pundasyon, at doon ka tatayo. Sa maraming pagkakataon na ako'y nagbahagi ng ebanghelyo ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya lamang, ay laging ang may nagtatanong na ibig sabihin ba wala na tayong ibang gagawin? Pero lagi nga din nating tinuturo na ang batas ay nananatiling batas para sa lahat ng tao, morally binding as well for the justified as others, at ito pa rin ang mga kautusan ng Diyos para sa lahat ng tao, kailangan itong gawin ng lahat. At sinasabi rin natin na ang mga Kristiyano kailangang magsikap na lumago sa kabanalan, padagdagan ang kanilang pag-ibig sa Diyos at sa kanilang kapwa. Yun din sinasabi sa 1 Thessalonians 4, ngayon nga na ginagawa nyo na yung pag-ibig na yan, gawin nyo pa. Yun yung parang pinaka-tungkulin na dapat na ginagawa natin. Pero dahil nga nananampalataya tayo doon sa ebanghelyo ng kaligtasan, sa biyaya lamang, sa pamamagitan ng pananampalataya lamang kay Kristo lamang, gusto nating linawin na ang gusto nating sabihin ay na gagawin pa rin ng mga mabuting gawa, gagawin pa rin ng pagsunod sa batas, pero ito ay dapat on your most holy faith, or in the language again of our confession, from the good root of faith. Nagsisimula sa mabuting ugat ng pananampalataya na hindi tayo kikilos nang lalabas tayo sa pundasyon ng ating pananampalataya, pagsampalataya sa biyaya ng Diyos sa kanyang pangako na tayo'y ligtas na't pinatawad na,
ang ating mga kasalanan at simula lamang doon lamang sa pundasyon na yon, tayo makakakilos, makakagawa ng mabuti, makakapaglingkod sa ating Diyos ng may kaligayahan. Ito nga yung sinasabi sa Belgic Confession, Article 23, therefore, we never leave this foundation. We always hold to this foundation. We acknowledge ourselves as what we are, we humble ourselves, for if we had to stand before God, relying, be it ever so little, on ourselves or some other creature, alas, we would be consumed. Ito ang ating pinanghahawakan, na pananampalataya lamang ang makapagliligtas sa atin at lahat ng ating gagawin ay magmumula doon sa mabuting ugat ng pananampalataya. At ito yung lengguwahe na ginagamit dito, building yourselves up on your most holy faith. Kung meron kang itatayo, dapat nandoon sa pananampalataya, nagmumula sa ugat ng pananampalataya, kaya ka makakakilos. Isang ilustrasyon na ginamit ng isang komentarista dito ay kung gagawa ka daw ng sandwich, ay maglalagay ka ng tinapay, tapos ipapatong mo dun lahat ng ibang susunod mong ilalagay. Hindi mo gagawin na paglatag mo ng tinapay, lalagay mo yung laman sa kabila, tapos dun ka maglalagay ngayon ng ham, ng itlog, saka ng madaming yung mayonnaise, saka ng yung mga gulay-gulay pa. Hirap na hirap ka ngayong ilipat yun para ilagay ulit dun sa tinapay. Basta ang punto lamang ay kung tayo man ay may iba pang gagawin, tayo ay kikilos pa, iibigin natin ang Diyos, iibigin natin ang ating kapwa, sisikapin natin na mas lalong lumago sa ating pag-ibig, ito ay sa pundasyon ng pananampalataya na tayong ay pinatawad na sa pamamagitan ni Kristo. At ito lamang ang tanging paraan para lahat ng ating gagawin ay maging katanggap-tanggap pa rin sa harap niya. Kaya ito yung tinutukoy dito, building yourselves up on your most holy faith. Kaya nagsisimula pa din at ang tanging paraan pa rin para manatili sa pag-ibig ng Diyos ay sa pamamagitan ng pananampalataya, at lahat pa ng itataguyod mo ay dapat nandun lang din. At kung umalis ka sa pundasyon na yun, yun nga yung nawawala ka in the love of God, naliligaw ka and you're not keeping yourself in the love of God. So sinasabi dito, ang lengguwahe nito ay magpatuloy ka lang na nagtitiwala pa rin kay Kristo lamang para sa iyong kaligtasan. At ito ang daan para ikaw ay patuloy na manatili sa pag-ibig ng Diyos. At yung kanyang sunod na binanggit, praying in the Holy Spirit, ay nananalangin sa banal na Espiritu. At ito ay muli, ang pananalangin, minsan nga nakakabit natin ito agad sa isipan spiritual disciplines. So ang sinasabi sa atin, kailangan maging disiplinado sa pananalangin. Kung ako'y mapatid-patid, minsan tamad-tama rin, ay magagalit sa akin ng Diyos at nawala ako sa pag-ibig ng Diyos. Pero ang lengguwahe ng panalangin sa Biblia ay ang makikita natin paulit-ulit sa sa mga awit ay calling upon the Lord. So ang sinasabi sa atin muli dito sa Jude ay kung kayo'y tumatayo at nagtataguyod ng sarili nyo sa pananampalataya, patuloy kayong tumawag lamang sa Panginoon, umasa lamang sa Kanya. So muli, ito ang direksyon na sinasabi sa atin para tayo manatili sa pag-ibig ng Diyos. Magpatuloy tayo sa pananalangin, sa pagkilalang tayo yung mga makasalanan, patuloy tayong tumawag para sa tulong na tayo maligtas, ito lamang ang daan para tayo ay nananatili. So hindi to more a matter of discipline, pero parang sinasabi sa atin, patuloy kang uminom ng tubig, patuloy kang matulog. So ito yung yung sinasabi sa atin, kaya nga ang language ng confession paulit-ulit in all the confessions, hindi lamang sa Westminsterian confessions, pati doon sa Three Forms of Unity, Belgic Confession, Heidelberg, ay resting in Christ. Kapag tayo ay sasampalataya, tayo ay
hihilig sa kanyang paanan. Tayo ay huhubarin ng ating sarili, naked I come to thee for dress. At tayo kakapit lamang sa kanya, sa kanyang krus, dahil ito ang tanging paraan nga para tayo ay maligtas. Kung titignan natin yung Lord's Prayer na tinuturo, ang tinuro ni Jesus na panalangin ay paulit-ulit na humingi ka ng tawad. So, kakabit ng give us this day our daily bread, forgive us our sins. So, ito'y araw-araw na lagi kang manghihingi ng kapatawaran para sa iyong kasalanan at deliver us from evil. Patuloy din na tayo ay iligtas ng Panginoon. Tayo'y kumakapit lamang sa kanyang kaligtasan. At ito nga din yung sinasabi dun sa huli, waiting on the mercy that leads to eternal life. At sa huli niyang pagpapaliwanag ay mayroon talagang lantarang pagsabi na awa lamang ng Diyos ang daan na tungo sa eternal life. So ito ang hinihintay natin, ito ang inaasahan natin. Yun mismo ang ibig sabihin ng waiting, hindi lamang na maghihintay ka, titingin-tingin ka sa relo mo, kundi waiting na ito ang inaasahan mo, ito lamang ang hinihintay mong dumating na siya lang ang makapagdadaan sa iyo tungo sa buhay na walang hanggan. Yung mercy is what leads to eternal life. Kaya nga yung doxology sa 24 to 25 ay na madalas nating naridinig, ay may pagkilala na siya yung may kaya na mag-ingat sa atin mula sa pagkakatisod at magharap sa atin ng walang kapintasan sa kanyang harapan ng kaluwalhatian at ng may dakilang kaligayahan. Minsan nagiging nerd ako tungkol dito sa doxology na to dahil bakit kaya hindi niya sinabi to him alone? Ayun, yung bakit hindi kanya alone, kundi sinabi lang to him. At mamaya sasabihin niya to the only God. Pero parang nagbubukas pa rin dun sa panimula ng kanyang doxology na merong iba na merong kaya. Pero ang lingwahe nga nito, kung titingnan natin yung kabuuan, ay para makilalang siya lang ang kung talagang ibibigay sa kanya ang kaluwalhatian, kahit sabihin niya ng walang alone, dapat distinguishable siya na siya ang may kaya. At ibig sabihin nun, walang iba na may kaya. Kung ibibigay ni Jude yung kaluwalhatian na sa kanya ibibigay yung kaluwalhatian na kayang magligtas sa atin, ibig sabihin kay Jude, ay kinikilala nga niya, siya lang ang may kaya. So hindi man niya binanggit yung alone dun sa simula, ay meron ditong implicit na pagkilala para kay Jude na siya lamang ang may kaya makapag-ingat sa atin mula sa pagkakatisod. Kaya itong keeping ourselves in the love of God, ito ay ginagawa, ito ay sa pamamagitan ng pagtiwala lamang sa kanyang biyaya lamang, sa pamamagitan ni Kristo lamang at hindi sa ating mga sariling gawa. Ang lahat ng ating gagawin ay itataguyod natin sa pundasyon lamang ng pananampalataya. So dito nga ay nakikita natin, ito ang daan. Ito ang tinuturo sa atin na paraan para tayo ay mag-ingat, maingatan natin ang ating sarili dito sa mga panganib na ating kakaharapin. Kung ang binibenta ng iba ay insurance para sa sunog o para sa ano pang mga sakuna na pwede mong kaharapin, ito ang siguradong kaligtasan na makapagtatawid sa atin sa kahit ano pang sakuna na may kinalaman sa puot ng Diyos. Ang buong dagat ng puot ng Diyos ay mababayaran sa pamamagitan ni Kristo at hindi tayo madadaplisan man lang ni isang patak. Ganito kasigurado ang kaligtasan na makukuha natin, kaya tayo dapat kumapit lamang sa pag-ibig ng Diyos. Ito ang ating aasahan para makadaan dito sa mundong madilim na ating gagalawan tulad ng babala ng mga apostol. Ito ang tinuturo sa atin na daan para tayo ay makapamuhay
dito sa mundo habang dadaan tayo dito na puno pa rin ng kasalanan, puno pa rin ng kasinungalingan na magliligaw sa atin sa ating pananampalataya, ay ito ang paraan we keep ourselves in the love of God by building ourselves in our most holy faith, praying in the Holy Spirit and waiting on His mercy. Noon ngang nagkaroon ng unos na lumubog ang buong mundo noong panahon ni Noah, kinailangan na sila'y manatili doon sa arko. At kung sila'y lahat ng mga nasa labas ng ark ay nalubog at nagkaroon man sila ng desperate call na makasama, ay sarado na ang pinto ng arko. At ito nga ang sinasabi sa atin, habang tayo ay gagalaw dito sa mundo, mayroong baha, isang buong baha ng kasalanan na ating gagalawan at mga kasinungalingan, at ang lahat ng ito ay malulubog sa puot ng Diyos, at ang ating tanging pag-asa, ang ating arko na dapat nating sakyan na magdadala sa atin ay ang pag-ibig lamang ng Diyos. At ito'y mapapasa atin nga at mapapabilang tayo dito kung tayo ay sasampalataya sa Kanyang biyaya lamang sa pamamagitan ni Kristo lamang. Ito ay sa atin na sa pananampalataya, yan ang pangako ng Ebanghelyo, at maging nga sa mga kung meron man dito na hindi pa sumasampalataya at hindi pa nakatitiyak na sila'y kabilang dito sa pag-ibig ng Diyos, kung ikaw ngayon ay kikilala sa iyong kasalanan at makikita mo ang biyaya ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo at magtitiwala ka sa Kanyang pangako, sasampalatayanan mo ang Kanyang pangalan, ito nga ay magliligtas sa iyo, ang iyong kasalanan ay papatawarin at kabilang ka na sa Kanyang pamilya. Ikaw ay nasa pag-iingat ng Diyos at ikaw ay nandito sa love of God. At para panatilihin mo ang iyong sarili, huwag kang bibitaw. Dito ka lang kumapit, huwag kang magtitiwala sa kahit ano maging sa iyong sarili, kundi sa pagkilala mo na si Kristo ang tagapagligtas, ang Diyos lamang ang may kakayanan na magligtas sa iyo. Ikaw ay nasa proteksyon ng pag-ibig ng Diyos. At tayo nga naman na mga mananampalataya ay magandang mapaalalahanan din ng katotohanan ito na patuloy tayong kumilala na ang tanging makapagliligtas sa atin ay ang ating Diyos lamang sa pamamagitan ni Kristo lamang. Itong tinuturo sa atin sa Romans 5, minsan nga dahil tayo ay kinaawaan na ng Diyos at niligtas, pag tayo ay nabalik sa kasalanan, ay mas lalong tumitindi ang ating pangamba. Anong kabutihan ng pinakita sa atin ng Diyos? Ngayon, nauhulog pa rin ako sa kasalanan, baka nga hindi ako ligtas. Pero ang sinasabi nga ni Pablo sa mga taga-Roma, mas lalo ka nang ligtas ngayon. Kung dati nga, niligtas ka niya nung hindi ka pa mananampalataya, nung dati kaaway ka, at talagang rebelde ka sa Kanya, ay sinugo niya ang Kanyang anak para sa iyong kasalanan, mas lalo na ngayon that you have been reconciled, much more will you be saved. Ito ang mas matinding katiyakan palalo na binibigay ni Pablo, at tayo ngang mga mananampalataya ay nawa magkaroon ng ganitong kaligayahan, ganitong kumpiyansa sa biyaya ng Diyos na magligtas sa atin, dahil nga ito ang ating tanging pag-asa. At ganun kayaman ang Kanyang biyaya, mas lalo tayo dapat maging confident ngayon na tumayo sa Kanyang harapan dahil tayo na nga ay reconciled, hindi na tayo mga kaaway, tayo ay Kanyang mga anak na Kanyang kinupkop, at ayon sa Kanyang pangako, hindi niya tayo bibitawan. Kaya handa tayo dapat, paulit-ulit man tayo sa kasalanan, lumapit tayo pa rin sa trono ng biyaya at tayo magkaroon ng kumpiyansa na tayo nga ay tatanggapin, papatawarin at yayakapin pa rin bilang Kanyang mga anak. Ang pinakakalaban nga ng katuruan na ito ay sa paglago minsan ng Kristiyano sa kanyang kabanalan, ay nagkakaroon siya ng pagtiwala sa kanyang sarili. Dahil naligtas siya at nagkaroon ng pagbabago sa kanyang buhay,
ang kasalanan sa kanyang puso ay nakikita yung kabanalan at lumalaki ang kanyang ulo. At naiisip niyang, meron na akong kagalingan at natatakpan ito ng madaming kasinungalingan, nagkakaroon pa din siya ng kumpiyansa sa kanyang sarili. Pero dapat nga na paulit-ulit pa rin nating matutunan kung gaano tayo kahina, gaano tayo nakaasa sa pag-ibig ng Diyos lamang. At yun nga yung mensahe na matututunan natin dito kay Jude. Kaya sinasabi niya na ingatan ninyo ang inyong sarili sa pag-ibig ng Diyos, ay ang kanyang instructions, ang lahat ay kumapit lang kayo sa Diyos. At huwag kayong umasa sa kahit ano, lahat ng gagawin nyo dapat sa pananampalataya na siya lamang nakakapagligtas. Huwag kayong aalis sa pundasyon na yan. So, ito ang dapat nating natututunan at hindi matutong umasa sa iba. At ito nga ang mas lalo pang kaya sa pagpapatuloy ng instruction dito ni Jude, makikita natin sa verse 22 hanggang 23, sa kanyang pagpapatuloy kung ano dapat ang ginagawa nga natin, makikita natin na ganun tayo kahina at kailangan nga natin ng tulong ng lahat. At ito'y ginagawa dapat natin ng sama-sama. Sa panahon ng isang matinding panganib, kapag nasa harap ka na ng panganib, ang panawagan nga minsan ay every man for himself. Kailangan ay ikaw nang bahala sa sarili mo dahil sa harap ng malaking panganib na yan, wala na akong panahon, wala na akong kakayanan o lakas ng loob na tumingin pa sa aking mga kasama. Bahala na lang tayo sa isa't isa at lahat tayo'y magsitakbuhan. Pero dito ang panawagan nga ni Jude, keep yourselves in the love of God. Kayo'y kausap niya ang iglesia at ang ibig sabihin niya dito ay magtulungan sila. Hindi na kayo'y kanya-kanyang mag-ingat sa bawat isa sa inyo. Makikita nga natin sa 22 to 23, sabi niya, have mercy on those who doubt, save others by snatching them out of the fire. To others show mercy with fear, hating even the garment stained by the flesh. So nakikita nga natin dito yung previously sinabi niya na tayo ang paraan natin to keep ourselves in the love of God ay yung huli niya sinabi, waiting on the mercy of Jesus Christ. At ang gagawin natin ay handa tayong yung awa na yon ni Kristo na ating hinihintay ay handa tayong iministeryo sa iba. At ito ang paraan ng iglesia na sila nga ay magtulungan, mag-ingatan ng bawat isa. Kung ano man ang mercy na iyong matatanggap mula kay Kristo at makilala mo sa Kanya, handa kang iministeryo yon sa mga nagdududa, sabi on those who doubt, at sa ibang translation, on those who dispute. Maging yung mga taong talagang nakikipagtalo ay kasama na iyong kaawaan. At actually, yung susunod na verses ay sinasabing save others. Kung meron pa man, lahat ng iba. At dito sa madaming komentarista ay lahat sila ay convinced na pati daw yung mga false teacher o yung mga taong nagpapakita ngayon na sila yung mga lumalaban, sila mismo yung nanliligaw sa iyo, ay pati daw yun ay kasama sa pakikitaan mo ng mercy, at least show some mercy. Though, di ba, may ganong mga katuruan din si Pablo, kung sino man na magbigay sa inyo ng ibang ebanghelyo ay let him be accursed. Pero ito nga ay hindi naman sa dapat handa tayong mag-condemn ng mga tao agad, pero meron pa din naman tayong mercy na ipapakita basta sa lahat. Tayo na mga nakatanggap ng mercy from God, tayo nga na doon lamang nakaasa, ay madali nating maipapasa ito, mamiministeryo ito kung naunawaan nga natin na tayo nga ay kinaawaan ng Diyos at ito nga ay maaari nating maipasa sa iba. At si Pablo mismo ay dating kalaban ng iglesia
dating nag-aalis sa pananampalataya ng mga tao at siya'y kinaawaan ng Diyos at siya'y naligtas din sa pamamagitan ng awa ng Diyos. So itong mercy na ito ay ito ang paraan tayo na nagtutulungan sa konteksto ng iglesia, magdadamayan, magpapaalalahanan, at kung meron man tayong makita sa paligid natin na nagdududa, na lilihis sa pananampalataya, tayong kanilang mga kapatid ay tayo ang gagabay, magpapaalala. At may binanggit dito si Jude na una sabi niya, save others by snatching them out of the fire, to others show mercy with fear. At anong itsura nun na ikaw ay magpapakita ng awa with fear? Mapapansin nyo kung kayo'y nakapakinig kaninang scripture reading, ay itong language na ito ay ginagamit sa Zechariah 3. Doon ngang yung snatching out of the fire, ginamit dito ni Jude yung same language, pati yung garment stained by the flesh, although hindi ito isang quotation, pero ginagamit niya yung language ng snatching out of the fire, as in snatching them out of the fire of condemnation. At kung tayo ay magpapakita ng may awa, sabi, show mercy with fear. May dating ito siguro na contradictory sa atin, na ikaw ay magpapakita ng awa habang natatakot. Pero actually, yung ating takot at pati itong hate, may maliban sa fear, sinabi niya, hating even the garment stained by the flesh. So sa ating pagpapakita ng awa, meron tayong fear and hate. At ito actually ay hindi nagko-contradict sa mercy, kundi ito ang konteksto ng mercy. Ito ang paraan para may sense ang pagkakaroon ng awa. Kung ating nakikita anong panganib ang naidudulot ng napakaruming kasalanan at ganun kasuklam-suklam sa atin ang kasalanan, maging ang kahit dungis lamang sa isang damit, ganun tayo nagkakaroon ng awa sa ating mga kapatid. Makita natin kahit may dungis lamang ng kasalanan, alam natin na ang kinakalabasan niyan ay katakot-takot na consequence. Ang pinaka consequence nga ultimately ay the fire of condemnation. So magkakaroon tayo ng hate even for the garment stained by the flesh, at magkakaroon tayo ng fear. At sa ganoong sensible understanding of what is the consequence of sin, what is the vileness of sin, dito magmumula na magkakaroon tayo, makakapagpakita tayo ng tamang awa sa mga tao na naliligaw sa kasalanan dahil patungo sila sa nakakatakot na apoy. Kaya ito ang tinuturo sa atin ng dito ni Jude, na tayo nga dapat ay magkaroon ng ganitong klaseng concern for our brethren. Dahil nakikilala natin kung gaano karumi ang kasalanan at anong panganib ang naidudulot nito, dapat meron tayo ding pagmamalasakit sa ating kapatid. Ngayon nga sa darating na taon, madami siguro nga sa atin ay umaasa sa mga mas magandang bagay. Kung nakaranas kayo ng mga paghihirap o ng mga failure this coming year, ang inaasahan siguro natin na pagdating ng bagong taon, meron akong bagong chance na mas maganda ang kalabasan. Kung ako lang ay mag-resolve na iingatan ko na aking kalusugan, di na ako kakain masyado nitong nagaraya o kung ano pa man na inyong sariling bisyo na baka nakakasira sa inyong kalusugan, o ano pa man ang mga gastusin ninyo na umuubos sa inyong ipon. Kaya ito'y pinag-iisipan natin na inaasahan natin na pagdating ng bagong taon, mas maganda sana ang 2025. Nawa itong ating pag-aaral, ang salitang ito ni Jude, ay nagbigay sa atin ng paalala na tayo nga ay dapat ding magkaroon ng concern hindi lamang sa mga pisikal at material na maaari nating maging problema, kundi magkaroon tayo ng paghahanda dito sa
sa mundong ating kinakagalawan at ito'y mangyayari sa ating buong buhay, hindi lamang sa dadating na taon, na tayo gagalaw sa isang mundong makasalanan, puno ng kasinungalingan na magliligaw sa atin mula sa ating pananampalataya. At nawa ay itong concern na ito ay magdulot sa atin na kumapit lamang sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya, pananalangin at pag-asa sa Kanyang awa lamang. At makita nga natin na ang ganun tayo miserable sa ating kondisyon dito sa lupa, at makita natin ang ating mga kapatid na nangangailangan din ng tulong. At tayo ay magtulungan na ingatan ang ating sarili, mapag-ingatan na manatili tayo sa pag-ibig ng Diyos, at ito nga ay sa pamamagitan ng biyaya lamang, sa pamamagitan ng pananampalataya lamang kay Kristo lamang. At sa darating na taon, nawa nga huwag tayong maalis sa pundasyon na ito, at lahat ng ating gagawin, lahat ng ating pang mga resolusyon ay itataguyod lamang natin mula sa mabuting ugat ng pananampalataya, tayo manatili sa pag-ibig ng Diyos. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos sa langit, na mahabagin sa amin ng mga makasalanan, kami ay bagabag sa aming konsyensya dahil sa aming mga kamalian na paulit-ulit na ginagawa, pagsuway sa iyong mga kautusan. Ngunit kami nga ay nagtitiwala sa inyong pangako at nagpapasalamat kami sa inyong biyaya na sinugo si Kristo para sa kaligtasan ng mga makasalanan. At kami ay inyong dinala sa pamamagitan ng banal na Espiritu na sumampalataya sa inyong biyaya, sa inyong ebanghelyo. At kami ngayon ay may kumpiyansa na lumapit sa iyo, lumapit sa iyong trono ng biyaya, at maging sigurado na ikay may pag-ibig sa amin, may patuloy na pag-iingat sa amin. At nawa nga Panginoon, ang salitang aming narinig ngayon ay patuloy na magpatibay pa sa amin, sa aming pananampalataya, na ano pa man ang aming mga haharapin sa darating na taon, ay meron kaming kagalakan na kami ay may katiyakang mananatili kami sa pag-ibig mo, dahil ikaw ay tapat na Diyos. Ayon sa iyong tipan ay hindi mo kami bibitiwan, at sa iyong biyaya kami man ay napaulit-ulit sa aming pagkakatisod at pagkakasala, ikaw ay mapagbiyaya at mapagpatawad, at kami na mga magsisisit lalapit sa iyo ay muli mong papatawarin paulit-ulit itong yaman ng iyong biyaya, at kami ay nagpapasalamat. Nawa nga Panginoon, ano pa man ang aming mga ninanais gawin sa darating na taon, mga pangarap namin na makamtan, nawa nga Panginoon, unay makita namin na ang kahalagahan ng aming spiritual na kalagayan, na ito ang maging pangunahin sa aming mga alalahanin, at isipin namin na ito ang mas mapanganib na mawala sa amin, at kaya't magkaroon kami ng matinding pag-iingat na kami nga ay manatili sa iyong pag-ibig. At nawa nga Panginoon, hindi kami maligaw sa katotohanan na ang tanging paraan lamang para kami ay mapasailalim sa iyong pag-ibig ay ang sumampalataya kay Kristo, na siyang mukha ng iyong biyaya. At nawa nga Panginoon, ano pa man ang kasinungalingan na ilalaganap ng mundo, ay hindi kami maalis sa pundasyong ito, kundi ang lahat ng aming gagawin ay itataguyod lamang namin sa pundasyon ng aming pananampalataya kay Kristo, na siyang ugat ng lahat ng mabuting gawa, ng lahat ng bunga na nakalulugod sa iyo. Dalangin nga namin, Panginoon, na sa buong araw na ito ay patuloy niyo pa kaming samahan, patuloy niyo pa kaming pagpalain, at lahat pa ng aming madidinig mula sa iyong salita ay patuloy na magliwanag sa amin ang inyong biyaya, ang inyong ebanghelyo, nang sa gayon ang aming pananampalataya ay mapagtibay, at makita namin ang mukha ng iyong kaluwalhatian kay Kristo lamang, at kami nga ay magpuri, magpasalamat sa iyong pangalan lamang.
Po aming dalangin sa Panginoon Jesus. Amen.